Sigaw ng mga kaluluwa sa Malinta Tunnel. Hindi lahat ng kasaysayan ay naiiwan sa mga pahina ng libro. May mga sugat sa lupa na hindi na muling nagsara, at isa na diyan ang Malinta Tunnel. Akala ng karamihan, tapos na ang digmaan. Pero para sa ilan, nagsimula pa lang ito. Ako si Dan, isang independent filmmaker na matagal nang nahuhumaling sa mga haunted historical sites sa Pilipinas. Noong 2023, pinili naming i-document ang Malinta Tunnel para sa isang horror docu-project. Kasama ko ang 4 kong tropa, si Josh, ang cameraman ko, si Lea, researcher, si Ton, sound guy, at si Rai, assistant ko / tagadala ng gamit. Mula sa umpisa pa lang ng trip, may nararamdaman na kaming kakaiba. Pagbaba pa lang ng ferry sa Corregidor, napansin namin yung mga ibon, sobrang tahimik. Walang ingay, walang hangin, parang pinatay ang buong paligid. Nang makarating kami sa mismong Malinta Tunnel, may local tour guide na nagbigay ng paalala. Huwag kayong lalayo sa linya ng ilaw. At kung may marinig kayong umiiyak o sumisigaw, huwag niyong papansinin. Akala namin kalokohan lang. Parang scripted para maspok ang mga turista. Mali kami. Unang gabi tunnel shoot. First night ng shoot. Nag-set up kami ng lights sa loob ng main tunnel. Ang vibe, gloomy, malamig, parang may presensya na hindi mo maintindihan. Habang si Josh ay nagre-record ng establishing shots, narinig namin ang unang sigaw. Isang babaeng sumisigaw, paulit-ulit, mahaba, puno ng takot. Lea, narinig mo yon? Tanong ni Rai. Tumango siya, halatang namumutla. Pero walang babae sa paligid. Kami lang. Inisip naming baka may local prank lang. Pero pagkatapos ng sigaw, may sumunod na tunog. Kalampag ng bakal, mga yabag, at isang bulong. Tulungan mo kami. Recording na nagbago ng lahat. Pagbalik namin sa temporary camp namin sa labas ng tunnel, ni-review namin ang footage. Sa isa sa mga kuha ni Josh, may figure sa likod ng shot. Nakatayo sa dulo ng tunnel. Itim na anino, walang mukha, nakatingin sa camera. Nang i-enhance namin ang audio, mas malinaw na. Ilang kaluluwang umiiyak at humihingi ng saklolo. May isang boses na lumalakas kada ulit. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami pinatay? Hindi namin maintindihan kung kanino nila sinasabi yun. Pagkawala ni Ton, kinabukasan, si Ton ang unang nawala. Nag-decide siyang bumalik sa tunnel para kunin daw yung naiwan niyang mic. Sinundan ko siya mga 30 minutes after kasi hindi pa siya bumabalik. Pagpasok ko ng tunnel, madilim na. Kahit may ilaw sa helmet, parang hindi sapat. Parang hinihigop ng dilim ang ilaw. Nakita ko yung mic pero wala si Ton. Sa halip, may nakaukit sa pader. Huwag mong babalikan ang nakaraan.
At sa mismong lupa, may bakas ng paa, pero hindi kay Thon. Parang nakapaa, at maliit. Bata, hay nagpais ng mga kaluluwa. Nagsimula ng mabaliw si Leia. Paulit-ulit niyang sinasabi, naririnig ko sila, mga sundalong Hapon, binuhay nila ako, sinisisi nila ako. Pinilit naming pauwiin siya kinabukasan, pero nang gabing yun, tumakbo siya papasok ulit sa tunnel habang umiiyak. Hindi na namin siya nakita ulit. Ang huling sigaw. Sa huling gabi namin doon, naiwan na lang kaming tatlo, ako, Josh, at Rai. Sa gitna ng tunnel, nagpasya kaming mag-live recording para tapusin ang docu. Biglang namatay lahat ng ilaw. Kasabay ng dilim, sabay-sabay naming narinig ang napakaraming boses, humahagulgol, nagsisisihan, sumisigaw, nagmamakaawa. At sa dulo ng tunnel, may isang babaeng puting-puti ang mukha, duguan ang mata, nakabukas ang bibig na parang walang katapusan. Sigaw. Napakalakas. Sumakit tenga ko. Tumigil ang oras. Ako na lang ang nakalabas sa tunnel. Hindi na nakita si Josh at Rai. Yung footage. Wala. Na-wipe. Pero ang tunog ng sigaw ay nasa tenga ko pa rin. Tuwing gabi, sa 3:15 a.m., may naririnig akong boses sa loob ng apartment ko. Parehong sigaw. Parehong tanong. Bakit mo kami iniwan? Kung balak mong bumisita sa mga lugar na sinakop ng kasaysayan, siguraduhin mong handa kang harapin ang mga naiwan doon. Dahil ang iba sa kanila, hindi